Kamusta mga kaligtas? Sa video na ito ating tatalakayin kung mayroon bang mga nilalang sa ibang planeta o alien o UFO. Umpisahan na natin. Bigyan natin ng kahulugan ang salitang aliens bilang mga nilalang na may kapasidad na gumawa ng mabuti at masama o mga moral na nilalang, may katalinuhan, emosyon at may kakayahang magdesisyon. Pagkatapos ay tingnan natin ang ilang mga nagawa na at natuklasan ng siyensya kaugnay nito. Una, nagpadala na tayo ng mga sasakyang pangkalawakan sa halos lahat ng planeta sa ating solar system. Pagkatapos na obserbahan ang halos lahat ng planeta, ating napag-alaman na ang planetang Mars at ang buwan lamang ang maaaring sumuporta sa buhay. Pangalawa, noong 1976, ipinadala ng Amerika ang 2 landers sa Mars. Ang bawat isa ay may taglay na instrumento upang makapaghukay sa buhangin ng Mars at magsuri para sa anumang senyales ng buhay. Wala silang natagpuang kahit ano. Samantalang kung susuriin mo ang mga lupa sa pinakatigang na disyerto sa mundo o sa pinakamalamig na lugar ng Antarctica, matatagpuan mo na ang mga lugar na ito ay punong-puno ng nabubuhay na maliliit na organismo. Noong 1997, ipinadala ng Amerika ang Pathfinder sa Mars. Ang sasakyang ito ay kumuha ng mga samples at nagsagawa ng mas maraming eksperimento. Wala rin itong natagpuan na kahit anong senyales ng buhay. Mula noon marami pang misyon ang ipinadala sa Mars at pareho rin lang ang kanilang naging conclusion, walang nabubuhay na kahit anong nilalang sa Mars. Pangatlo, ang mga astronomo ay laging nakakatuklas ng mga bagong planeta sa malalayong lugar sa kalawakan. May mga nagsasabi na ang pagkakaroon ng napakaraming planeta ay nagpapatunay na maaaring mayroong buhay sa ibang panig ng kalawakan. Ang totoo, wala pang sino man ang nakatuklas o nakapagpatunay ng teoryang ito sa dinami-dami ng spekulasyon. Ang napakalayong distansya ng mga planetang ito sa ating mundo ang dahilan kung bakit napaka-imposible na sabihin o patunayan ang abilidad ng mga planetang ito na magbigay buhay sa anumang nilalang. Dahil alam nilang ang mundo lamang na ating tinitirahan ngayon ang may kakayahang magbigay buhay, ang mga naniniwala sa ebolusyon ay naghahanap ng buong sikap ng iba pang planeta sa ibang solar system upang suportahan ang teorya na maaari ng ang mga nilalang ay nagmula sa ibang nilalang. Napakaraming mga planeta sa kalawakan ngunit ang tiyak ay wala tayong kakayahang alamin ang tungkol sa mga planetang ito kung mayroon bang kayang sumuporta sa buhay na katulad ng ating mundo. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ang mundo at ang sangkatauhan ay natatangi sa mga nilikha ng Diyos. Itinuturo sa atin sa Genesis 1 na nilikha muna niya ang mundo bago niya nilikha ang araw, ang buwan maging ang mga tala at bituin. Ayon sa Gawa Kapitulo 17 versikulo 24 hanggang 26 ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Nilikha ng Diyos ang tao na walang kasalanan at lahat ng bagay sa mundo ay mabuti, Genesis Kapitulo 1 versikulo 31. Nang magkasala ang unang taong si Adan, Genesis Kapitulo 3, ang bunga ay sumpa ng Diyos sa lahat ng aspeto ng sangnilikha mula sa sakit hanggang sa kamatayan. Kahit na ang mga hayop na walang kasalanan laban sa Diyos dahil sila ay hindi moral na nilalang, ay nagdurusa rin at namamatay, Roma Kapitulo 8 versikulo 19 hanggang 22. Namatay si Jesus upang bayaran ang kaparusahan na dapat nating maranasan dahil sa ating mga kasalanan. Sa kanyang muling pagparito, papawiin niya ang sumpa na naranasan ng lahat mula noong panahon ni Adan, Pahayag Kapitulo 21 hanggang 22. Pansinin na sinabi sa Roma Kapitulo 8 versikulo 19 hanggang 22 na ang sangnilikha ay nananabik din sa paghihintay sa panahong iyon. Mahalaga ring maunawaan na namatay si Kristo para sa sangkatauhan at siya'y namatay na minsan lang at iyon ay sapat na, Hebreo Kapitulo 7 versikulo 27, Hebreo Kapitulo 9 versikulo 26 hanggang 28, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 10. Kung ang lahat ng nilikha ay nagdurusa at nasa ilalim ng sumpa ng Diyos, lahat ng may buhay labas sa mundong ito ay tiyak na nagdurusa rin. Alang-alang sa argumento, kung ipagpalagay nating may iba pang nilikha sa ibang planeta, sila man ay nagdurusa rin at nasa ilalim din ng sumpa ng Diyos at kung hindi man sila nagdurusa ngayon,
silang lahat ay magugunaw rin naman sapagkat sinabi ni Apostol Pedro na ang lahat ng bagay sa sangkalawakan ay gugunawin sa apoy, 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 10. Kung hindi sila nagkasala, hindi magiging makatarungan ng Diyos kung parurusahan sila. Ngunit kung sila'y nagkasala at si Jesus ay maaari lamang mamatay na minsan na ginawa niya dito sa lupa kung gayon ay iniwan niya sila sa kanilang kasalanan na magiging contradiction din sa katangian ng Diyos, 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 9. Mag-iiwan ang kaisipang ito sa atin ng hindi malulutas na mga kabalintunaan, iyon ay kung totoong may ibang nabubuhay na nilalang sa ibang panig ng kalawakan. Paano naman ang mga hindi moral na nilikha ngunit may buhay na nilalang sa ibang planeta? Maaari bang may algae o aso o pusa sa isang hindi kilalang planeta? Kung meron man, hindi ito makakaapekto sa katotohanan ng Biblia. Ngunit dahil ang lahat sa sangnilikha ay nagdurusa, ano ang layunin ng Diyos sa paglikha sa mga nilalang na walang moralidad ngunit may buhay sa ibang planeta? Sa huli, hindi tayo binibigyan ng anumang dahilan ng Biblia upang paniwalaan na mayroong ibang nilikha ang Diyos bukod sa tao sa ibang panig ng kalawakan. Sa halip binibigyan tayo ng Biblia ng dahilan kung bakit hindi tayo dapat maniwala sa teoryang ito. Oo nga't maraming bagay na hindi natin maipapaliwanag, ngunit walang anumang dahilan upang ibintang ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari na hindi natin maipaliwanag sa mga nilalang sa ibang planeta o aliens at UFO. Kung mayroon mang paliwanag para sa mga ito ay mas maipapaliwanag sa espiritual na paraan at masasabing ang mga bagay na ito na itinuturing na aliens o UFOs ay mga gawa ng demonyo. Mga kaligtas, sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Maging aral ito sa bawat isa. Mag-ingat tayo sa mga maling katuruan. Tandaan ligtas ang na kay Jesus, at ligtas ang may alam sa katotohanan. Salamat sa suporta, God bless po sa inyong lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Hesu Kristo. Please continue to like, follow and subscribe sa ating YouTube channel, Facebook page at TikTok account. God bless and keep safe mga kaligtas.